Now, let's take a deep dive sa patuloy na pamamayagpag ng troll farms, particular na sa social media. Kinukuyog ng bashing at negatibong komento ang mga posts laban sa ilang personalidad. Kaya nga, Dino, alam ko na nararamdaman mo din yan, no, sa iyong online pages. Kaya napakahirap na ngayon magbigay ng opinyon sa social media dahil nga tiyak na puputaktahin ka ng mga trolls. Kaya ang tanong ng ating mga kababayan, sino ba ang nagpupondo ng mga troll farms na yan? Gusto nyo ng sample para sa mga nanonood ngayon, buksan nyo yung comment section, tinan nyo pare-parehas yung mga comments na parang para bagang may script. No? Kaya tama ka, Cliff, dapat din nating malaman kung sino ba talaga ang nakikinabang sa pagkalat ng trolls at maling impormasyon. Tanungin natin ang mga viewers natin, kayo po ba? Paano nyo hinahandle ang mga trolls at paano nyo sinasala ang mga impormasyon para hindi nabibiktima ng fake news? Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa... Deep Dive! Galing ni Lovely, pwede ng regular. Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Una kong tatanungin si Lovely. Paano ka ba nagko-cope dito sa mga trolls, di ba? Well, may particular time talaga na nag-o-off ako sa social media. Hindi naman kasi yun ang buhay ko. So, outside social media, we have our own life. I have my 3 cats. And yun, natutulog ako. Pag may free time ako, I really take time to sleep. And then, very clear ako sa kung bakit ginagawa ko to. So, mas nagfo-focus ako doon sa mga messages of support kesa doon sa ingay ng mga trolls at mga paninirang puri. Yun. Napakaganda. Napakaganda. Diba? Pero Ikaw, Dino, ikaw may parang, actually, Kayo Steve po din, ba? yung mga taong na, kasi pag madalas kayo nai-interview, parang laman ng mga comment section, di ba, inaatake yung personalidad, yung pagkatao ninyo. Well, ako naman kasi, una, ginagawa ko yung mga bagay-bagay not to get the approval of anyone. Yes. Malinaw lang sa akin na ito yung tamang gawin, no? So, para sa akin, hindi ko masyadong pinapansin yan. And in fact, honest ito mga trolls pagka binabasa ko yung mga komento ninyo, natutuwa ako. No? I thrive pagka lalo nyo akong hinahamon ng mga ganyan, lalo kung sasabihin yung katotohanan. And sa totoo lamang, yung mga pananakot ninyo para sa akin, no, alam kong hindi yan totoo at ang intention nyo lang ay patahimikin kami. Lalong-lalo kami nagsasalita. No? So, we will continue what is right. Yes. No? We will continue to voice out our thoughts and our opinions, and we're gonna continue to speak out the truth. Kasi yun tama no? So, itong mga, sa akin yung coping mechanism ko nga is basahin ko pa kasi I'm amused kung gaano kayo kasinungaling. At saka minsan naman, meron mga honest na mga opinion doon na kontra, yun ay aking dinidiskurso. Kasi hindi naman pwedeng, sa totoo lang hindi naman pwede na payagan natin na dinidivide tayo as one nation. Yes. So, meron naman, nakikita ko, meron mga ilan sa inyo na totoo naman yung sentimiento, yun, pwede tayo mag-usap. Diba? Kasi isang Pilipinas tayo Yes. Team Pinas tayo Diba? So, we want constructive conversations. Iayain namin kayo sa Team Pinas, mag-usap tayo, magkapit tayo, kahit magkaiba tayong paniniwala, alalahanin natin ang loyalty dapat sa flag, sa nation, sa Pilipinas. napakahalagang paalala niyan, Dino, kasi alam mo, sa mga pag-aaral, halimbawa sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism, no, na hindi lang mga domestic na mga political groups, no, hindi lang halimbawa mga Duterte yung invested sa pagpapalaganap ng mga peking balita, paggamit ng trolls at disinformation, yan din ay ginagamit ng mga foreign malign influence operations. Halimbawa yung China, documented sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa na meron talaga silang mga networks ng trolls din na nagiiwan ng mga comments, nagpapalaganap ng mga topics, no, na ang goal ay impluwensyahan yung public conversation para nga lituhin ang ating mga kababayan, lasunin yung diskurso, di ba? Mawalan tayo ng tapang at kagustuhan na ipaglaban, halimbawa, yung ating mga karapatan sa West Philippine Sea, no? At yun na nga din yung sinasabi na kung bubusisiin natin, sino ba ang nagpopondo? Kasi magastos yan, milyon-milyon. Batay din sa mga pag-aaral, halimbawa ng mga kasama natin sa Universidad ng Pilipinas, no, yung mga communication and media researchers. May mga estimates sila dyan, milyon-milyon yung ginagamit para sa mga troll operations na to. So, ang tanong ngayon ay, ginigisa ata tayo sa sarili nating mantika kasi sariling pera ata ng taong bayan yung ginagamit din. Tapos,
ginagamit para man-troll, ginagamit para pahirapan tayong makita kung ano yung katotohanan. Di ba ginagamit ng intelligence funds, ginagamit yung mga consultancy Doon ba nagamit yung intelligence funds? Noong panahon ni Rodrigo Duterte, maraming mga consultants, di umano Oo. na doon ginagawang consultant ng gobyerno para maging political vloggers at para maimpluwensyahan yung pag-iisip ng mga tao. By the way, it's not just the Philippine Center for Investigative Journalism ang nag-expose dito. Yung isang Oxford study showed na at least $200,000 ang ginastos ng Rodrigo Duterte camp noong panahon ng eleksyon ng 2016 para sa mga troll farms. Hindi po any Philippine institution, any political organization ang nag-publish niyan. Oxford, University of Oxford, it's an Oxford study. So, ibig sabihin, batay sa ebidensya, empirical evidence, PCIJ, isa sa pinakarespetadong investigative journalism na organisasyon sa buong Pilipinas at isang pinakarespetadong universidad sa buong mundo, nakita itong pruweba na ito sa isang pag-aaral. In fact, lumalabas nga din na isa sa pinakamagandang natutunan ko sa mga pag-aaral na ito ay, ang tanong nila, bakit halimbawa pag naglabas ng statement ang Chinese Embassy, automatic lalabas na din yung troll networks. Pero ang pangalawang tanong nila ay, bakit yung Chinese Embassy troll networks at yung Duterte troll networks, iisa Yes. ang kanilang naratibo? Baka magkakampi sila. Isang script eh. Oo, isang interest ba ang kanilang tinataguyod? Kaya nakakatakot lalo na ngayon, bumibilis ang pagresponde ng mga troll farms dahil sa paggamit ng AI. Diba? Na ngayon diba dati pag-usapan natin dati na parang ngayon, dati may script pang ibina-download, diba? Mga lumalabas sa social media na Na parang copy-paste. copy-paste, ito yung gagawin ngayon. Ngayon, kaya nang i-automate yan at iba-ibang persona ang lumalabas at iba-ibang kaugalian, iba-ibang language yung ginagamit. Correct. So, talagang hindi simpleng operasyon yan at hindi yan nagagawa ng ilang mga tao lang na hobbyist. Ibig sabihin, may malaking pera talaga at may malaking interest na nakataya. So, kaya tinan natin, kaya sinasabi ni Clive kanina, sisain natin, yung mga sinasabi ng mga trolls yan, kanino kumakampi? Sino nakikinabang? Sinong nakikinabang? Para sa Pilipinas ba ang usapin na yan? Kaya ang hamon siguro sa atin, mapangkaraniwang mga Pilipino, ay talagang laliman pa ang pag-iisip. Tingnan natin, kumakampi ba ito sa Pilipinas o kumakampi ito sa ibang naratibo o kumakampi ito sa mga politiko o sa mga certain families? Ito din yung ginagawa ng mga programa na kagaya natin sa With Due Respect, di ba? Linggo-linggo, tinatalakay natin ano ba yung mga malaganap na mga peking impormasyon, peking balita, disinformation, at tinatalakay po yan sa programang ito para marinig nyo ano ba yung mapanglansilang dyan at ano ba yung katotohanan, di ba? Maraming kanina sinasabi, ang hirap na nga magkomento ngayon dahil dito sa mga troll farms. Yun po ang gusto nila na magdalawang isip tayo na magkomento. Huwag tayong papayag na i-drown out yung voices natin. Huwag tayong papayag na patahimikin tayo dahil nahihirapan tayo. In fact, duty natin bilang mga mamamayan na magsalita at para labanan itong mga kasinungalingan, hindi manahimik lamang despite the existence of trolls. Kasi kung magsasubmit tayo sa mga trolls, magiging epektibo yung ginagawa nila. Kaya nga, hindi mo ko sa iyo, lovely. Diba? Sa pagsasalita, making sure na yung mensahe natin ng katotohanan ay laging nandyan, no? At makakapag-komento tayo despite the fact na andyan yung mga trolls. Dapat bahayaan na lang natin sila. Of course not. Kasi syempre, actually napapansin ko din na umaabot na rin sa Senado yung mga pag-e-echo ng, alam mo yun? Yung May mga troll sa Senado. yung nag-release ng statement yung Chinese Embassy, tapos kung pakikinggan mo, parang, teka, parang pareho ng sinasabi ni Marcoleta. Photocopy. Photocopy, no? Parang iisang ba sila? Isang bansa ba sila? Pero alam mo sa akin, syempre, di ba senador yun eh. May senador, tas may senatrol. Senador, tsaka ewan ko ba kung sino nagpapasweldo sa kanya, Republic of the Philippines ba o People's Republic of Yun China. nga ang nakakalungkot. Kasi taong bayan ang nagpapasweldo, nagpapalamon sa kanila. Ba, hindi ka sure. Baka People's Republic of China. Di ba, hindi ka sure. Di ba? Sana ay maraming nagpapasahod. Diba? Multiple income Baka streams. triple o quadruple pinapasweldo sa kanya ng Republic of the Philippines, kaya ganyan, di ba? Pero kung titingnan mo para sa akin lamang, hindi kaya desperado na tong mga ito. Imagine, willing na silang mag-come out in the open, okay lang sa kanilang matawag na senador dahil desperado na sila
Kasi kung hindi sila desperado, hindi na kailangan pumunta doon sa Senado at ganun katataas na opisyal. They're already desperate because more people are speaking out. Yes. In fact, kung titingnan Nasasandal natin... sa pader eh. Oo, titingnan natin na survey, di ba? 8 out of 10, actually 85% of Filipinos distrust China. Di ba? Yes, Sa mga correct. surveys. No? Ibig Tama. sabihin, hindi po nagiging epektibo ang mga kasinungalingan at propaganda nyo at may mga Pilipino na patuloy na iisipin ang Pilipinas, hindi yung mga pambubuli ninyo. Kaya nga. Tama. At time out muna tayo para basahin yung mga troll comments natin ngayon. At